Praise the Lord. Magandang gabi, minamahal. Praise the Lord. Let us pray. Dearest Heavenly Father, in the name of my dear Jesus, help me bring what I message and bind the power of darkness, cast out unbelief and doubts from this fellow countrymen. Merciful Lord, Father, this I pray in Jesus' name. Bind the power of darkness, hindrances cast out in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Be seated, please, my dear brothers and sisters. My dear fellow countrymen, sinabi ng Biblia, seek the truth and the truth shall make you free. Ating pagpapatayan ang history, ang nakaraan. Tayo'y inagaw ng mga Hapones mga 55 years ago. Walang nagawa ang ating mareliyon. Nagtatago sa mga bundok, mga yungib, ang mga leader mareliyon. Kung umabot ng 100 taon, katulad ng Espanya, inagaw ang Pilipinas, nawabot sila dito ng 4 taon mahigit, dala-dala ang Roman Catholicism, ang dala-dala nila yung mga Diyos-Diyusan at pagsandata, inagaw ang Pilipinas sa pilitan. Tayo lumaban, hindi tayo makuha sa sandata, kinuha tayo sa relihiyon. Kung ang mga pulis umabot ay 100 taon, ang ating Diyos ay mga Diyos-Diyusan ng mga banyagang Hapones. Atin bubulay-bulay. Naging reliyoso tayo. Nakilala natin ang maling Diyos sa pamagitan ng conquest, ng gila. Dala ang reliyon at ang puksa. Tayo natalo. Napilitan tayo tanggapin ang Roman Catholicism galing sa Espanya at Roma. Amen, mahal. Ibalik natin ating isipan noon. Kaya tayo naging Katoliko dahil sa Roman Catholicism, dala ng Kastila, hawak ng Roma, the Roman Empire. Amen? Praise the Lord! Alright? Ibalik ko kayo, minumahal. More or less 3,000 years ago. Hallelujah. Malaman natin, religions breed wickedness, ruthlessness, heartlessness, terrorism, communism, murders, rape. Nandiyan na lahat sa mga reliyon. Imbento ng unang reliyon, the king na Nabucodonosor, impero ng buong daigdig. A ruthless, heartless emperor, so wicked, nang hindi maniniwala sa kanyang reliyon, hindi lalood sa kanyang mga ribolto, ay susunugin. Daniel chapter 3, verse 16 up to 29. Tatlong mga anak ng mabait na Diyos, alam ang katotohanan, hindi lumuhod, nung tumugtog ang mga pakakak, trumpita sa buong daigdig, kung tutunog ang mga trumpita ng hari, impero ng buong daigdig, ang hindi luluhod ay susunugin. Ang tatlong alamang katotohanan, hindi lumuhod, hindi naglingkod sa reliyon, sa mga revolto ni Haring Nabucodonosor, pinahuli, pinapili,
luluhod sila o isunugin sa apoy ng hurnuhan ni Haring Nebukadnesar. Kaya minamahal ang pagluhod sa mga rebulto ay nanggagaling sa Babylonia. Sinunog ang mga anak ng Diyos, si Shadrach, Meshach at Abednego. Ang gulat ng hari, nibuhok damit ay hindi tinablan ng apoy ni Haring Nebukadnesar. Sabi ng hari, walang makagawa nito kung ang Diyos na makapangyarihan sa langit, Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego. Kung hindi maglilingkod kayo sa Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego at iwanan ang aking reliyon, patuloy kayo sa pagluhod sa mga rebulto, kaya'y putol-putulin ang mga bahay ninyo gawing dumihan. Daniel chapter 3 verse 1 to 3 and 26, 27, 28, 29. Beloved Bishop Roger Rienda in Tagalog. Daniel 3:16. Si Shadrach at si Meshach at Abednego ay nagsisagot at nagsabi sa hari, O Nabucodonosor, kami ay walang kailangan na magsisagot sa iyo sa bagay na ito. Narito ang aming Diyos na aming pinaglilingkuran ay makapagliligtas sa amin sa mabangis na hurnong nagniningas at ililigtas niya kami sa iyong kamay, O Hari. Ngunit kung hindi, talastasin mo, O Hari, na hindi kami makapaglilingkod sa iyong mga Diyos at magsisisamba man sa larawang ginto ng iyong itinayo. Amen. Amen! Praise the Lord! Sa galit ng hari, pinahuli sa mga sundalo niya, ginapos, itinapon sa hurnuhan sa loob ng nagduwingas na apoy ng hurnuhan. Minamahal, ang nasunog ng amatay, ang mga sundalo, yung tatlo naglalakad sa loob ng apoy. Amen! Praise the Lord! Verse 27 and 28, kindly read it in Tagalog. Our beloved Bishop Roger Rienda, nagulat ang hari. At ang mga satrapa, ang mga kinatawan, at ang mga gobernador, at ang mga kasangguni ng hari, ay nagkapisan at nakakita sa mga lalaking ito na ang apoy ay hindi tumalab sa kanilang mga katawan, ni ang mga buhok man ay ng kanilang mga ulo ay nasunog, ni ang kanilang mga suot ay nabago, ni nangamoy apoy man sila. Amen! Amen. Amen! Praise the Lord! Kaya in verse 29, Kaya't nagpasya ako na bawat bayan, bansa at wika na magsasalita ng anumang kapulaan laban sa Diyos ni Shadrach at Meshach at ni Abednego, pagpuputol-putulin ko at ang kanilang bahay ay gagawing dumihan, sapagkat walang ibang Diyos na makapagliligtas ng ganitong paraan. Amen. Amen! Praise the Lord! Nakita niya na kanyang mga rebulto, ang kanyang reliyon ay walang magawa. Hindi kinatakutan ng nasa katotohanan ng Diyos pala ay mabait na Diyos, ay makapangyarihan ipagtanggol ang kanyang mga anak. Amen and amen. Praise the Lord. Yun ang Diyos, mahal na Panginoon, na nagkonverte kay beloved Major Nugget na hindi niwala sa mabait na Diyos. Colonel Muhammad Baser, nandito ngayon, Muslim Colonel dati, wala nang pag-asa sa kanyang diabetes, mamatay na. Brother Albert Di Parini,
Ang akala nila in the bag, ako'y mapatay na ng mga leader in PA, MIF rebels ng Mindanao. Pinadala dito ang mga pinsan ni Bar Albert, sila 5. Ito minamahal dito. Ibigyan ng reward, 1 million upang pugutan ako ng ulo. Nag-advance sila ng 200,000. Minamahal, gaano katotoo ang Diyos, mabait na Panginoon? Katulad ang Diyos si Sarah, Mr. Domingo. Sa halip na kayo mapatay nila, sila ay halos maubos ng matay. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Ang isa na hindi napatay, sila mismo nagpatayan, natira. Si Brother Albert Di Parini na kumberte dito sa Jesus Miracle Crusade Ministry. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Kaya totoo ang Biblia. Sa Isaiah 41 verse 10, in Tagalog, kindly, sinabi ng Biblia, sinabi sa akin, sa inyong lahat, natatanggap ng Espiritu ng Diyos, maging anak ka lang ng bawat Diyos. Kung matanggap ang Espiritu ng Diyos, dahil sinabi ng Roma 8:9, a man must have the Spirit of God. A man without the Spirit of Christ is not of us. Kailan ito ba Espiritu ng Diyos? Ang walang Espiritu ng Kristo ay hindi kanya. Tumawag ka. Kahit 1,000 taon, tumawag ka sa mabait na Diyos. Hindi ka dinggin pag hindi ka anak ng mabait na Diyos. Maging anak lamang ng mabait na Diyos kung matanggap po ang Espiritu ng Diyos ngayong gabi. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Tingnan mo yun, mahal. 2,000 taon ang nasa mga relihiyon. Tawag ng tawag sa Diyos, sa mabait na Diyos. Ni isang panalangin na hindi dinig. Yung abang lingkod, millions na panalangin, dininig ng mabait na Panginoon. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Kaya kung hindi totoo, ako hindi anak ng mabait na Diyos, 30 anyos na, binabatikos ko ang communism, terrorism, satanism, religions, nagdaya sa buong mundo. Ibig ko mapalaya ang aking ginigilo ng kabawayan sa bansang Pilipinas, dinaya ng turo ni Karl Marx na walang Diyos, ngunit may mabait na Diyos magkapangyarihan, magligtas sa atin sa lahat ng problema sa pangalan ni Jesus. Sa lahat ng uri ng karamdaman na bunga ng kasalanan, katulad ng cancer, leukemia, TB, diabetes, AIDS, ulcer, lahat ng uri ng karamdaman, kapag napatawad ka sa kasalanan, ang karamdaman mo na bunga ay kasalanan ay kagaling sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Matapos na ngayong gabi ang iyong paghihirap. Ang takot mo, pag namatay ka, tuloy ka sa apoy ng impyerno. Mamatay ka sa cancer, leukemia, TB, diabetes, AIDS, ulcer, leukemia, TB, diabetes, lahat na ng uri ng karamdaman. Ngunit ngayong gabi, tapos na kapag tinanggap mo si Kristo! Amen and amen! Praise the Lord! Walang magkatakot sa iyo na holdaper, kidnapper, killer, battle, walang tatakot sa iyo. Ang takot mo ay tapos ngayong gabi sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Subukan mo. Pumunta ka sa pulo na walang halaman. Mag-isa ka. Manalangin ka. 10 araw. Bago dumating sa 10 araw, makita mo may magdala sa iyo ng mga pagkain, katakot-takot na pagkain, kahit walang alam saan ka napunta. Totoo dito ang mabait na Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Kalitin it. Isaiah Kapitulo 41, versikulo 10 hanggang 12. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasayo. Huwag kang manlupaypay, sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka. Oo, aking tutulungan ka. Oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Narito, silang lahat na nagagalit sa iyo ay mga papahiya at mga tatakot. Hallelujah, grabe! Hallelujah, lahat! Kapag kainak ng mabait na Diyos, lahat ng kalaban may mapapaya! Matatakot sila sa pangalan ni Jesus! Sila'y magtatago ng dahil sa takot sa iyo.
Kipaglapit sa'yo, sabihin mo, sa pangalan ni Jesus, matigas kayo, kahit ilang milyong sila komunista, mga invaders, Chinese communist invaders, kahit ilang milyon, sabihin sa pangalan ni Jesus, matigas kayo! Arrestado kayo lahat, arrested sila sa pangalan ni Jesus! Hallelujah! Praise the Lord! Inihintay ko, ako'y nainip, kailan lumusob ang mga komunista sa mga bansa. Ako'y nainip na! Ikipagkita ang kapangyarihan ng mabait na Diyos! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! My God is God! My God is power! Hallelujah! Ang sandata ng mga komunistang dayuhan, gawin ng bansang Pilipinas ay sandata, gawin ng mga kamay, ngunit ating sandata ay ang Panginoon, Diyos natin makapangyarihan. Hallelujah! Nagsasabi, fear not what I will do, be not dismayed for I am thy God, He will strengthen thee, and help thee in the hand of righteousness. Your enemies will be confounded. Their weapons will be as nothing. They will hide away from you for fear of you. Sa takot sa'yo, magtatago sila sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Sa bansang Pilipinas, na hindi ko umaasa, naniniwala ng mga Filipino communist, kakampi sa mga dayuhang komunista, lulusob agawin ng bansang Pilipinas. Hindi ko naniniwala. At malaman natin na ang mabait nating Diyos ay Diyos, puno ng pag-ibig. Siyang Diyos ko, natanggapin ninyo aking maginigilid, ibig ng mga komunista sa bansang Pilipinas. Huwag kayo mapapahamak, madamay sa parusa gawin ng mabait na Diyos kung lulusob ang China, Russia at North Korea sa bansang Pilipinas. Pagdating nila dito, after 2 months, bubulagan ko silang lahat sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Kung paano nabigo sila Brother Albert Di Parini. Brother Albert, anong nangyari sa mga pinsan mong pupukot sa aking ulo? Anong nangyari? Mga minamahal na pinagpapatay po sila. Pati na rin po ang aking mga magulang, ang aking ama't ina. Subalit, napakabuti ng Diyos, tinira po ako mga minamahal. Hallelujah! Imailep, Bimber Imailep, taga Davao na Muslim, Brother Albert De Parine, at siya ay NPA at Imailep sa Sparrow Unit. Siya po na-converte nung sa hinhabol niya ng kanyang mga kasamahan at papatayin. Lumapit siya sa atin, tinanggap si Kristo, naligtas siya, malapit noon! Amen! Praise the Lord! Nakin pabaril niya, minamahal, nang hindi ka ng kamay, sinanigas, nakita yung mga anghel katabi ko, natakot siya, amen! Hallelujah! Praise the Lord! Yun ay lahat sa Biblia. The angels of the Lord encamp the righteous. Kapag kay anak ka ng mabait na Diyos, ang mga anghel ng mabait na Diyos magpapantay sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen! Oh, beloved Major Nugget, binaril ng kanyang kasamahan, CIA dati, beloved Major Nugget, siya na-convert dito, siya nag-testify na ang Diyos dito, mabait na Diyos ay totoo. Nagalit ka ng kasamahan. Sabi niya, yung pastor niyo, barling ko yan. Sabi ng beloved Major Nugget, anong kasalanan niya? Barilin mo siya. Ngunit ang mga balay-baliwala, ang sandata ni baliwala, sabi, kaya, binaril siya, lumagitik, hindi pumutok, ang bubaril, tumba, patay ang kahating katawan. Praise the Lord! Praise the Lord! Minamahal, ang bubaril sa kanya, mga 2 months o 3 months ago, linibing na. Kaya sinabi niya, sila ang mapapahamak! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Kindly, beloved Major, just in 1 minute. Totoo po ang sinabi po ng ating beloved evangelist na yung akin pong kasama dati na ako po'y nasa sa CIA po, mga minamahal, nung ako po'y dumalaw sa safe house, nagalit po sila sa akin at sinabi po nila, ito na ang kasama natin na ang pastor, hindi tinatamaan ng bala. Yung pong isang kasamahan ko,
siguro po medyo na sira ulo, sabi sa akin, sa akin tatamaan ka, sabi niya ganun. Dahil maski ang pastor mo, kaya kong barilin, sabi niya ganun. Dito sa 45 ko, tatamaan siya. Sabi ko, ano bang kasalanan ng beloved pastor at ginagano mo? Hindi mo man kilala yon, hindi kanya kilala. Sabi ko, bakit pagsasabihan mo ng ganun? Basta, sabi niya, dito, tatamaan ka, sabi ganun. Pagbunot po niya, napikon po siguro, pagbunot niya ng baril, sabay, release ng safety dun sa 45, kinalabit po mga minamahal. Hindi po pumutok. Tumama po yung hammer dun sa primer ng bala, ngunit hindi po pumutok. Pagbaksak po ng baril, napasigaw po ako ng hallelujah, praise the Lord. Sabay pong bumaksak siya, tsaka yung baril, mga minamahal. Inagaw Praise po the Lord. nung aming opisyal yung baril at sinabing, tinamaan po talaga, pumalo po ang gatilyo sa primer, hindi po pumutok. Ako po ay nagpapatunay na ang anak po ng Diyos at lalong-lalo na po ang kumakalaban sa Anointed One, hindi po magtatagumpay mga minamahal sapagkat siya po ay sugo natin pinakamamahal ng Panginoong Yesus. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Minamahal, si beloved Colonel Baser Muhammad, Colonel ng mga rebelde sa Mindanao, MILF, Colonel, mamatay na. Sa kinakaramdaman, pabubulag na sa diabetes. Ngunit lumapit sa pumayta Diyos, hallelujah, abay layunin din, napuksain kami. Ngunit andito, na-converte sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Beloved Colonel, just in 1 minute. Totoo po mga kapatid ko. Ang sakit ko po ay diabetes at hindi ko pa rin alam yung iba na tuwing madaling araw, bumili ako ng yelo, ilagay ko sa palanggan, nalagyan ko ng tubig at ipapaligo ko yan sa madaling araw. At ang karamdaman ko po, ang taglay kong karamdaman, na namanhid ang buong katawan ko, init ang buong katawan ko, at saka yung pag-iisip ko iba na, hindi ko na, pati yung asawa ko, beloved ko, hindi ko na nakilala ang pangalan, mukha na lang ang nakuhan ko, makilala ko. Mga, dito po sa TV lang po ako, tulad dito, sa TV, nakita ko yung salita ng ating beloved prophet, doon po, biglang paghawa ko lang po, doon, naramdaman ko ang himala na hindi ko inasahan. Na ang karamdaman ko po ay unting-unting nawala. Tulad po dito sa krusada dito. Yung paglihan ni beloved prophet sa akin doon sa Cagayan, doon po naramdaman ko ang lahat ng karamdaman ko, yung mga pagmamanhid ko, pag-init ng katawan ko, yung pag-iisip ko, at saka yung hindi ko makabasa ng mga libro, mga news na yun. Instant po, paglihans ni beloved prophet sa akin, ganito. Nawala po ang aking karamdaman lahat. Amen. Ito po. Praise the Lord. Let us have praise the Lord. Minamahal, sinabi ng John 10:10, Satan comes to steal, to kill and to destroy. But Jesus comes to grant unto us abundant life. Jesus comes to us to grant unto us abundant life. Masaganang buhay. Sa pagitan ng kanang salita, manampalataya ka, tanggapin mo siya. For as many as receive Him, He gave the power to become the sons of God. If sons and daughters, then heirs of eternal life. At the repentance, baptism in Jesus' name. Ang iyong kasalanan mapatawad, ang karamdaman mong cancer, leukemia, TB, diabetes, ulcer, lahat ang uri ng karamdaman, AIDS, lahat ang uri ng karamdaman, leprosy, gagaling sa pangalan ni Jesus. Ang ibig sabihin, napatawad ka sa iyong kasalanan, ang iyong pangalan isulat sa aklat ng buhay sa langit bilang tagapagmana ng buhay na walang hanggang. Hindi biro, minamahal! Terrible! Kung biro lamang ito, minamahal. Hindi ako nakatiyak, hindi kami magkursada ng ganito. Kahit maliit na kursada o malaki-laking kursada, gumagastos kami ng milyon.
gastos dito. Pag ako'y sa Amerika, minmahal, sila ang gumagastos sa Amerika. Kikita ko ng millions. Just in 1 year, kikita ko ng billions of dollars sa Amerika. At ako'y nag-imbento ng bagay na kikita ko sa dali lamang sa Amerika. Yet, ako'y bumalik dito dahil malaga sa akin ang sundin ang kalooban mabait ng Diyos at mga Ebanghelyo ni Kristo. Malaga ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Anong dala ng mga reliyon? Violence, murders, wickedness, ruthlessness. They're masters of deceit. Pumunta mga trials galing sa Espanya, dala ang Roman Catholicism. Mismo nga pare, kapwa pare na Pilipino pinagpapatay. Si Burgos Gomez at Zamora. Walang dalang pag-ibig, wala si Kristo sa puso nila. Andoon ay ang kasamaan, ang pagdadaya, pag-aawagaw ng mga bansa, alipin ng tao, palahon sa mga reporto. Minamahal, terrible, very strange, unbelievable. Kapwa mga pare nila pinagpapatay, ang Pilipino mga pare, Pilipino, si Burgos Gomez at Zamora, pinagpapatay. Ang mga pare ng mga Pilipino, saan kumampi? Doon sa Espanya. Kaya haloya, inimbles, haloya, tinanggap ang Roman Catholicism, nagpahirap sa bansang Pilipinas, nagpahirap sa mga mundo. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Sinasabi ko sa inyo, kaya mananiwala. For our preaching does not come to you in words only, but in power. Not with enticing words of his wisdom, but in demonstration of the spiritual power, so that your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of the living God. Kapangyarihan ang aming dala. Hindi sandata, hindi riboto. Kapag kayo nakinig, magkaroon ka pananampalataya, magkaroon ka ng pananampalataya, for faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Ang pananampalataya, hindi nagkagaling sa inyo, manggagaling sa pakikinig, pakikinig sa salita ng Diyos. Kapag nagkaroon ng pananampalataya, ay yung pananampalataya ang nagpagaling sa mga karamdaman ng cancer, naging diabetes, ulcer, AIDS, lahat ng karamdaman, gagaling sa pangalan ni Jesus. Siyang pakikinig, ang iyong pananampalataya, siyang magdala sa inyo sa langit sa buhay na walang hanggan. Kaya it is imperative, very, very important, that you should hear the gospel, the power of God unto salvation, for faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Sa pakikinig ng Ebanghelyo ni Kristo, magkaroon ka ng pananampalataya. Kaya yung pakikinig, hindi matatapos dito, mahal. Gagaling kayo, tapos hindi pakikinig, tapos ang kaligtasan ninyo. Dahil demonyo ng cancer, leukemia, diabetes, demonyo ng ulcer, AIDS, lahat rin ng demonyo ng karamdaman, babalik kapag hindi ka dumalo, makikinig sa Jesus Miracle Crusade Ministry. Thousands ng mga pastor sa buong daigdig, Trinitarians, Baptist, Methodist, nandito, maraming na-converti. Ang nabirman, leader, isa sa mga leader, isa sa mga tribang leader ng komunismo, at chairman ng mga pastor, yun nila ng mga pastor sa buong Pilipinas. Mga 1,500 pastors, ang chairman, si Beloved Bishop Rudy Arenda, na converte, nakita niya ang katotohanan dito, ang ebidensya, kapangyarihan ng mabait na Diyos ay nasa atin. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Kami mahal, sinabi ng mabait na Diyos, the wise shall inherit eternal life and shine as the stars in heaven. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Minamahal, lahat ng mga matatalino, mga wise, mga pare, nag-join sa Jesus Miracle Crusade Ministry.
Because this is my crusade. This is the crusade of Jesus. Kaya mahimala, Jesus Miracle Crusade. Hindi aking krusada ko rin. Jesus, siya naghimala. Amen. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kung ito ay Almeida Miracle Crusade, ni Galis ay walang gagaling dito. Dahil ito yung krusada ng ating babae na Panginoon Hesus. Lahat, kahit anong kiramdaman, gagaling sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Lahat maligtas, magmamana ng buhay na walang gang, may prueba, may ebidensya, may kapangyarihan. May kabutihan, may pagbabago, may kalutasan sa mga problema, lahat ng uri ng karamdaman. Kung saan dito minamahal ang naghigalo na, mamatay na, wala ng pag-asa, gumagaling sa pangalan ni Jesus. Can you read it? Beloved Bishop Roger Arinda. Talata ng Juan 19:6. Pagkakita nga sa kanya ng mga pangulong saserdote at ng mga punong kawal, at sila'y nangagsigawan na sinasabing, ipako siya sa krus. Ipako siya sa krus. Sinabi sa kanila ni Pilato, kunin ninyo siya. Ipako ninyo siya sa krus. Sabagat ako'y walang masumpungang kasalanan sa kanya. Hallelujah! In English, minamahal, napakaliwanag, mismo mga Roman Catholic soldiers, sila nag-murder kay Kristo sa babae na Panginoon Hesus. From the book of St. John, chapter 19, verse 6. When the chief priests, therefore, and officers saw him, they cried out, saying, Crucify him! Crucify him! Pilate said unto them, Take ye him and crucify him, for I find no fault in him. Ni nakakagulat? Si Aking nagtuturo ng pag-ibig, ng kaligtasan. Sila mismo nag-murder sa tagapagligtas. Grabe, terrible. Nakakatakot, minamahal. Hindi ka matutuwa. Hindi ka matutuwa, minamahal. Kayo magkumberte. Magbago ng isipan ngayon. Kayo magiging mga anak ng Diyos. Ang makaramdaman niyo gagaling, problema malulutas. Kaya sabi ni Beloved Paul sa Romans 1:16, I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. Ang tinuturo ng mga reliyon, kaligtasan sa apoy ng impyerno. Ikaw habag-habag ng mga tao. Paano mo malaman na ligtas kayo sa apoy ng impyerno? Wala pa doon. Buhay ka pa. Wala ka pa doon. Ang tinutukoy dito, hindi lamang kaligtasan sa impyerno. 1% lang yan. Kaligtasan sa impyerno. Kaligtasan sa mga kidnappers, killers, and murderers. Kaligtasan sa mga karamdaman, leukemia, TB, diabetes. Kaligtasan sa kasalanan. Amen, amen. Kaligtasan sa diablo, sa kabilang diablo. Pagbabago. Hallelujah. Kaligtasan sa mga bisyo, kahirapan. Pulubi ka. Pumunta ka rito, dumalo ka ng dumalo, makita mo, iangat ka hanggang sa yayaman ka, pagnilampataya ka sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Minamahal, liars go to hell. Ayaw ko magsinungaling. Minamahal. Hindi ka titing. Ayaw ko magtiis. Bagaman di ko magaya ang mga Panginoon na nalangin ng 40 dias, hindi uminom ng tubig, hindi kumain, upang magkaroon ng anointing and power bilang tao. Bilang tao, siya nagbigay ng porhimplo, example, upang sundin ng lahat mga preachers sa buong daigdig. Manalangin, hindi kumakain. To acquire anointing and power. Prayer, living an astral life in consecration, without eating, even without drinking, that is humility. Before the sight of God, you become perfect. Perfecto ka sa harapan ng Panginoon Diyos. When you pray, our loving God will answer. Di ngayon, minamahal, gospel is power.
Maniwala ka, matanggap mo ang Espiritu ng Diyos. Sinabi, a man must have the Spirit of God. A man without the Spirit of Christ is none of his. Amen? Pag mayroon ka ng Espiritu ng Diyos, mayroon kang sandata, kalakasan, kapangyarihan, laban sa kasalanan, laban sa diablo, laban sa mga ahas, sa mga lason. Ahas, lalapit siya kahit ilan, gano'ng kalaki, kahit ilan. Sabihin mo sa pangalan ng Jesus, mamatay ko ahas, patay ka na mga ahas sa pangalan ng Jesus. Modapes, killers, murderers. Kung lahat ng mga Pilipino sa buong Pilipinas tatanggap sa mga Panginoon Jesus, sa sinasabi ko, kahit isang araw, hindi makarating dito ang mga dayuhan ng mga komunista sa ibang mga bansa. Hindi sila makarating. Pagpunta na rito, karagdagan sabihin ko, sa pangalan ng Jesus, manigas kayo. Arrested silang lahat, kahit ilang milyon, arestado silang lahat. Sa pangalan ni Jesus, sila ay mabubulag. Biblical yan yung mahal. 2 Kings chapter 6, verse 12, verse 13, 14, 15. Isang tao lang, para lang ipagtanggol, iligtas sa kamay ng hari ng Syria. Binulagan ni Prophet Elisha ang ilang milyong sundalo ng Syria. Inaresto silang lahat. Ang mga sundalo, siya lang ipagtanggol. Ngunit itong bansang Pilipinas, ilang milyon nga ng born again Christians na sumasama sa Jesus Miracle Christmas Tree. Ipagtanggol ito ng malapinon sa pangalan ni Jesus. Walang makagapit sa atin. Sa lahat ng mga anak ng Diyos, tatawag tayo sa pangalan ni Jesus. In kaso lang, may condition, minamahal. Kung hindi tatanggap ang buong Pilipinas, ang 74 milyon ng mga kapwa ko Pilipino sa mahal ng Jesus, makinig ni Ebanghelyo ni Kristo, magpatuloy ang sarili na sinasabi na sila ay mga lingkod ng Diyos. Walang ginawa kundi manuligsa. For Satan comes to steal, to kill and to destroy. Agawin yung pananampalataya. Agawin na yung tsansa, pag-akit sa langit. Nagkunya rin yung mga preachers. Bago ka maging preacher, maging anak ka muna ng Diyos. Walang Espiritu ng Diyos. Kaya hindi niniwala na ang Diyos ay nagpapagaling. Dito na hocus-pocus. Hindi na totoo tayo gumaling. Kung hindi ako gumaling, 30 years na nasa libingan ako. Nasa libingan ako. For the 6 years, hindi ako makatulog. Ako'y mamamatay na sa insomnia. Ngunit kayo na'y buhay! Amen! Pinagaling mo ba ito, Diyos? Hallelujah! Praise the Lord! Mamaya, lahat kayo gagaling. Bagaman ang ibang masakit din ay maiwan pa. O pag magpatuloy kayo maglingkod sa mahal na Panginoon. Amen! Praise the Lord! Bakit? Nanalangin ako, mahal na Panginoon, huwag mo pagalingin lahat ng makaramdaman nila, baka hindi na babalik. Nagpapray ko na ganyan, mahal. Pero lahat talaga ay gagaling sa pangalan ni Jesus! Amen and amen! Praise the Lord! Kaya read it? From the book of 2 Kings, chapter 6, starting at verse 13. And he said, Go and spy where he is, that I may send and fetch him. And it was told him, saying, Behold, he is in Dothan. Therefore sent he 30 horses, and chariots, and a great host, and they came by night, and compassed the city about. And when the servant to the man of God was risen early, and gone forth, behold, an host compassed the city, both with horses and chariots. And his servant said unto him, Alas, my master, how shall we do? And he answered, Fear not, for they that be with us are more than they that be with him. And Elisha prayed and said, Lord, I pray thee, open his eyes that he may see. And the Lord opened the eyes of the young man, and he saw, and behold, the mountain was full of horses and chariots
of fire round about Elisha. Kelly, beloved Brother Frank, tuloy pa. And when they came down to him, Elisha prayed to the Lord and said, Smite these people, I pray thee, with blindness. And he smote them with blindness, according to the word of Elisha. Ako sabi, praise the Lord! Di nangabulag ang mga sundalo. Imagine, mag-isa lang si Prophet Elisha. Sila dalawa si Gyase upang iligtas. Binulagan ang million soldiers. Iibig ko maligtas sa buong Pilipinas. Sa kamay, sa kuko ng lawin ng monster communism, communist monsters from China, Russia, and Korea. Isang tiyak na bagay, arestado silang lahat sa pangalan ni Jesus. Paglusob nila, hindi lalapit ang lahat ng aking kapwa Pilipino, ginigilid kong mga Pilipino sa buong Pilipinas, hindi lalapit sa Ebanghelyo, patuloy sa mga reliyon. Hayaan ko, 2 buwan, maghari ang mga komunista galing sa China, North Korea, at Russia. Pagkatapos ng 2 buwan, sisigaw ako, lahat ng mga sundalong komunista mabubulag sa pangalan ni Jesus. Bulag na sila lahat. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Anong itsura? Buong daigdig, manginig, matakot sa mga born-again Christians. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Kaya ako'y nainip eh. Kailan malulusob yan? Ayaw ko magkaroon ng nuclear firepower maputok ng China sa atin dahil mga matay ang kapwa Pilipino. Hindi pa katanggap ng Espiritu ng Diyos. Pag kayo namatay, wala kayong Espiritu ng Diyos, hindi ka nabautismo sa pangalan ni Jesus, tuloy-tuloy ka sa impyerno, sa apoy ng impyerno. Where worms died not and fire is never quenched. Nakakatakot, min mahal. Kung hindi totoo, sinong manalangin ng 70 dias, hindi kumakain. Sa Baguio, mga choir members, mga sisters, may nakatapos sa 70 days, may 60 days, may 58 days. Mamaya, sila lahat ng mga nag-fasting, umabot ng 20 days, 30 days, 40 days, 70 days, maglihan sa inyo lahat sa may mga karamdaman mamaya sa pangalan ni Jesus. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Minamahal, kailangan mayroon kang Espiritu ng Diyos. Malalaman mo yan. Kung akit sa langit, magbabago ka. Dati-rati nagmumura ka. Naglalasing ka. Wala kang kaligtasan. Dahil wala kang kapangyarihan, labanan ang kasalanan. Kailangan mayroon kang Espiritu ng Diyos. Upang lalakad ka sa Espiritu, hindi ka lalakad sa laman. Dahil sinabi in Romans 8:1, therefore, there is now no condemnation to them who are in Christ Jesus, who walk not after the flesh but after the Spirit. Paano ka makalakad sa Espiritu kung wala kang Espiritu ng Diyos? Paano maging banal? Paano sundin ang kalooban mo ba ito Diyos kung wala kang Espiritu ng Diyos? Wala kang kapangyarihan. Hindi mo matigil ang paglasing, pagmarihuana. Hindi mo tigil ang pagpatay, pangalunya, pagkatumboy, pagkabakla. Kapag natanggap mo ang Espiritu ni Kristo, magkaroon ka ng kapangyarihan laban sa pagkabakla, pagkanag-adik, pagkatumboy, lahat ng ori ng kasamaan, mapaglabanan mo dahil mayroon kang Espiritu ng Diyos. You can now walk in the Spirit and He shall not fulfill the lust of the flesh. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kali beloved Bishop Rodenda, Romans 8:1. Sa Roma 8:1, ngayon ngay wala ng anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus, sabagat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na na kay Kristo Jesus ay pinalaya ko sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Let us have a praise the Lord! There is therefore now no condemnation to them who are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit.
For the Lord, the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. Amen and amen. Praise the Lord. Mayroon pala batas ng Espiritu Santo kay Kristo Jesus. Kapag natanggap po ang Espiritu ng Diyos, ang batas ng kalikasan ng kamatayan, batas ng kalikasan ng kasalanan, mapapawi. For greater is He that is in us than he that is in the world. Ang Espiritu ng Kristo, Diyos ay greater, pagkapangyarihan kaysa naturalisa, nitiruban to competition, nitiruban to die. Hallelujah, mapapawi, mapalayas na sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Kaya nga, kailangan ang tao may Espiritu ng Diyos. Romans 8:9, Romans 8:16. For it is the Spirit of God that beareth witness in our spirit that we are the sons and daughters of God. Ang Espiritu ng Diyos nagpapatunay na tayo manak ng mabait na Diyos, magmana ng buhay na malagang. Amen! Kapag ikaw ay tunay na anak ng Diyos, mga bala, sandata, lason, ahas, hindi natatalab sa iyo dahil ang Diyos ay suma sa iyo. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Romans 8:16, kindly read it, beloved Bishop Roger Arenda. Also this is na Roma, ang Espiritu rin ang nagpapatuto kasama ng ating Espiritu na tayo ngay mga anak ng Diyos. Amen! Hallelujah! Espiritu ng Diyos! Pag mayroon kang Espiritu ng Diyos, mapalayas mo ang demonyo. Mark 16, verse 15, 16, 17, 18, mapalayas mo ang demonyo dahil ang Diyos na sa'yo, siyang gagawa para sa'yo. Kung ang demonyo lalaya sa'yo, sinong taong makatakot sa'yo? Sinong taong magtagumpay sa'yo? Ilang milyong komunista sa bansang China at Russia at Korea hindi magtagumpay laban sa'yo dahil mahal kang Espiritu ng Diyos. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, dear Jesus. Mapapawi na ang pagkaduwag mo. Tatapang ka na. Hallelujah. Hindi raw courage, but moral courage. Hallelujah. You have faith in God. You're strong in the Lord in power and might. Hallelujah. Milyon ang lumusob sa Judah. Sabi ng propeta, be brave and courageous. The battle is not yours but God's. See the salvation of the Lord. Sabi ng hari, Jehoshaphat, believe in your God, so shall you be established. Believe in your prophets, so shall you prosper. Amen, amen, praise the Lord, hallelujah. Yumaman nga ang bansang Judah nung sila'y naniwala sa propeta nila. Sabi nila, huwag kayong maghanda ng mga sandata ng pamuksa. Baliwala yan. Talo kayo sa gira. Ihanda din ang mga puso ninyo. Puri ng mabait na Diyos. Kapal-padalan. Amen, amen, praise the Lord. Nung nagpuri naman ng mabait na Diyos, nagpuri na. Nangabaliw ang mga kalaban nila. Hindi lang 6 na milyon. Kamang sundalo, nangabaliw lahat. Sila nagpatayan. Imagine yung ilang milyong mga sundalo, ang dala mga ginto, mga kwintas, mga singsing, mga ginto, ang barley, mga trigo, ang dala nila. Naku, yumaman ang Judah. Praise the Lord! Totoo, sinabi ng propeta, ng hari din, sinabi, believe in your prophets, so shall you prosper. Kapag kayo naniwala, bansang Pilipinas, aking ginigiliw, hindi tayo magugutom. Yayaman ang bansang Pilipinas. Paglusob, ilang daang milyong mga sundalo ng mga bansang komunismo, Soviet Union, mahigit mga 35 o 30 mga bansa, lulusob sa atin. Imagine ang kayamanan na dala nila. Lahat natin sila bubulagan sa pangalan ni Jesus. Yayaman tayong lahat. Amen! Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! See the salvation of the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. Sample, 2 Chronicles chapter 20, verse 20.
25:26. Ito ang mana ng mga lingkod ng Diyos. Hindi tinatabla ng bala. Isaiah 54:17. Mamaya, si Brother Jerry Morelio, binril mga dapper. Anong nangyari? Tumalbog ang bala. Dahil hindi tumalab ang bala, kamuntik siya matumba. Siya'y tumulila po ng mga almost 2 meters. Ang mga huldaper, ang gulat. Tumakbo huldaper, kinabukasan, patay ang huldaper. Sila na namatay. Sila buburil, sila na namatay. Hallelujah! Praise the Lord! Totoo naman sinabi sa Isaiah 41:10, if they're going to fight you, they will perish. Sila yung mapapahamak lahat. Hallelujah! Kaya dito, lahat na kumakalaban sa akin, nanginig sa takot. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Kali, my beloved Bishop, At talata ng 2 Kronika, 20:25. At sila'y nagsibangong maaga sa kinaumagahan at nagsilabas sa ilang ng Tekoa. At habang sila'y nagsisilabas, si Josaphat ay tumayo at nagsabi, dingginin niyo ako, O Juda, at ninyong mga taga-Jerusalem, sumampalataya kayo sa Panginoon ninyong Diyos. Sa gayoy, matatag kayo. Sumampalataya kayo sa kanyang mga propeta. Sa gayoy, giginhawa kayo. At nang siya'y makakuhang payo ng sabayan, kanyang inihalal sa kanila ang magsisiawit sa Panginoon at magsisipuri sa ganda ng kabanalan habang sila'y nagsisilabas na nagpapauna sa hukbo at magsisabi, pasalamat kayo sa Panginoon sapagkat ang kanyang kaawan ay magpakailanman. At nang sila'y pasimulang magsiawit at magsipuri, ang Panginoon ay naglagay ng mga bagay laban sa mga anak ni Ammon, ni Moab, at sa bundok ng Seir, na nagsiparaon laban sa Juda, at sila'y nangasugatan, sapagkat ang mga anak ni Ammon at ni Moab ay nagsitayo laban sa mga tagabundok ng Seir upang lubos na magsipatay at lipulin sila. At nang sila'y makatapos sa mga tagabundok ng Seir, bawat isa'y tumulong na lumipol sa iba. At nang ang Juda ay dumating sa bantayang Moab sa ilang, sila'y nagsitingin sa karamihan. At narito, mga bangkay na nagsibuwal sa lupa at walang nakatanan. At nang si Josaphat at ang kanyang bayan ay magsiparon upang kunin ang samsamin sa kanila, ang kanilang nasumpungan sa kanila, sagana ay mga kayamanan at mga bangkay, ang mga mahahalagang hiyas na kanilang mga sinamsam para sa kanilang sarili na higit sa kanilang madala. At sila'y nagsidoon na 3 araw sa pagkakuha ng samsam na totoong napakarami. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! 3 araw pinagkakot ang maginto sa mga sundalo. Hinakot ang maginto, 3 araw hindi mabus-ubus. Praise the Lord, grabe! Terrible! Kaya ako nainip na para yayaman tayong lahat, buong Pilipinas. Lumusab na! Lahat palusubi na sila! Lahat ng komunistas mong daig, palusubi na! Amen! Praise the Lord! Gawin ng bansa natin agawin, silang maagaw natin. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Lahat mo say, praise the Lord! Hallelujah! Thank you, dear Jesus! Thank you, dear Jesus! Hallelujah! Sinabi ng Biblia, if God be with you, who can be against you? Si Satanas, hindi nga naging buhangin sa harapan ng mabait na Diyos. Wala. Palayasin mo si Satanas eh. Mark 16, verse 15, 16, 17, and 18, and 20, ang prueba at ebidensya ng tunay na Kristiyano ay kapangyarihan. Ipatong mo ka man sa baskit, gagaling kayo lahat, pinamahal, lahat kayo dito. Palayasin mga demonyo ng cancer, leukemia, diabetes,
Yurakan mo lang na serpente, sabihin sa pangalan ni Jesus, ahas, mamatay ka, mamatay ang ahas. Mga magdala kautulisan, repress, sa pangalan ni Jesus, manigas ka, mahuli ka. Huli yan, sa pangalan ni Jesus. Kung hindi ka lalapit sa Diyos, patuloy ka sa reliyon, dahil ka ng pusa, pagtapunan ng isdang plastic, tatakbo yon. Sabi na, plastic lang yan. Ang ating kailangan ay yung Diyos na makapangyarihan, puno ng pag-ibig sa atin ang mabait na Diyos. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Let us say, praise the Lord! Hallelujah! Ayaw mo mabait na Diyos na nagsasabi, in the day of trouble, call upon me. I will answer thee, and shew thee great and mighty things. Not thou knowest not. Kapatiran sa talim, minamahal, madaganan ng malaking boulder. Sabi, mahal, Panginoon, tulungan mo ko. Hallelujah, praise the Lord. Paglingon niya, minamahal, ang boulder, malaking bato, naging buhangin. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Kapatiran natin, minamahal, mga pinsan mo ng ating sister dito. Sa Bicol, minamahal, nagtatanim sila doon sa Mayon Volcano. Dahil mataba, very fertile doon sa mismo sa volcano. Walang warning, biglang pumutok. Umano na ang laba. Nandun apoy. Tumawag siya. Malpanginoon, ang Diyos na aking pinsan o kapatid na tinatawagan sa Jesus Miracle Crusade Ministry, iligtas mo po kami, mahal Panginoon. Manamahal, malapit ang apoy, ang laba. Biglang dumating ang hangin malakas. Ay, inalis ang apoy. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Yan ang Diyos. Napakapangyarihan. Mula pa kay bata pa hanggang tumanda. Pero bata pa tayo. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sabi ko, mabida. Sinabi, ang nanalangin at nag-ayuno, walang imposible sa kanya. Dating araw, sabihin ko, malabaw na kayo babata, sa pangalan ni Jesus, babata na. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Katunayan, for the last 32 years, hindi pa ako nagkasakit na kayo humiga kahit isang oras. Sa Batangas, Matritarians, sabi ng mga pastor, bautismuhan mo kami dito. Lahat kami dito may sakit. Sa Batangas City. Baptism in Jesus' name. Opo. Binatismuhan ko sila. Lahat nagsigaling. On fire kami. That was 20 years ago. Mga pastora, may mga bata pa kami. Hanggang ngayon, bata pa naman. Basa! Sapatos, basa. Hanggang lahat, basa. Umuwi kami. Pagdating namin sa balit, tuyo na aming katawan. Walang upo, ni katating. Amen! Praise the Lord! Bakit ganun na lamang ang concern ng mahal na Panginoon? Ilang daan libo kami nag-ayo dito, lumulhod. May nalaging 40 dias, 70 dias, 3 buwan na nalang hindi kumakain para kayo maligtas sa kapoy ng impyerno, sa kami ng diablo. O pagkaramdaman ninyo na bunga nagkasali kagaling, marami milyon-milyon gumaling sa Pilipinas sa pangalan ni Jesus. Magkaramdaman rin sigaling sa pangalan ni Jesus. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Itong mga nagbibiro, lumalaban sa Jesus Miracle Crusade Ministry. Alam mo na ba, si Satanas ay galit na galit pa maghimala. Nakita? Pag nakita himala, magagalit talaga. Sa Matthew chapter 12, verse 21, gumaling ang bulag, dumb, deaf and blind, pipi, gumaling ang galit ng mga leader ng mga reliyon. Si Kristo ay puno ng mga demonyo, hari ng mga demonyo. Grabe mo sinungaling, Kale, read it. Si 22 ng Mateo,
nang magkagayoy dinala sa kanya ang isang inaalihan ng demonyo, bulag at pipi, at kanyang pinagaling, anupat ang pipi ay nagsalita at nakakita. At ang buong karamihan ay nangagtaka at nangagsabi, ito kaya ang anak ni David? Dadapwat nang marinig ito ng mga Pariseo ay kanilang sinabi, ang tao ito'y hindi nagpapalabas ng mga demonyo, kundi sa pamamagitan ng Beelzebub, na prinsipe ng mga demonyo. Let us say, praise the Lord! Paano kasi, hindi naniwala. Hindi naging anak ng Diyos dahil hindi naniwala. Maging anak ka ng Diyos, pag naniwala ka, papasok ang Espiritu ng Diyos sa iyo, ang Panginoon. Amen. Kaya, yung tumutaliksa dito, lumalaban dito, yun po yung mga anak ng tatay nila. Sino tatay nila? John 8:44. Yan, tatay nila. Mamaya, basahin po ninyo minmal. Beloved Brother Rome, kani Lucas 11:20, if by the finger of God I cast out devils, rest assured that the kingdom of God is come unto thee. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sumagot ang mabait na Panginoon, mapagkumbaba ng Diyos, nagkatang tao, kung sumagitan ng daliri ng Diyos ang kanagpagpalay sa mga demonyo, magtiwala ka, maniwala ka, na ang karang ng Diyos ay sumasayin niyo na. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Kanle, Lucas 11:20. Sa aklat ni San Lucas 11 at ang talata ay 20. Ngunit kung sa pamagitan ng daliri ng Diyos ay nagpapalabas ako ng mga demonyo, dumating nga sa inyo ang karya ng Diyos. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Sa buong daigdig, maghanap ka. Nagpapalaya sa mga demonyo. Wala. Sinabi nila, kayo palaya sa demonyo. Magbayad kayo. Marami nagbabayad. $1,000, $100,000 sa Rusya. Mayroon pa na bilanggo. Dahil 1 minuto lang, pagkatapos magbigyan ng pira, $100,000. Aba, hindi pala gumaling talaga. Nadaya lang. Daya ng demonyo. Ang demonyo nagkapangyarihan. Magpagaling ng cancer, leukemia, diabetes, magtagal naman sa pangugali. Pagka nag-addict mo, walang magbabago si Kristo lamang, Diyos sa pagkapangyarihan ng katamang tao. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. For Satan comes to steal, to kill, to destroy. But Jesus comes to us to grant unto us abundant life. Amen. Lahat pang sabi, praise the Lord. Hallelujah. Mark 16, verses 15, 16, 17, and 18. Lahat ng mga tao maging Kristiyano, tatanggap kay Kristo sa mga Panginoon, magpabutismo sa pangalan ni Jesus, ligtas sa apoy ng impyerno, may kapangyarihan tanggapin, tanda, prima diferensya, na ikay anak ng mabait na Diyos na kapagbana ng buhay, na walagang kapangyarihan, laban kay Satanas, laban sa mga apes, killers and murderers, laban sa lahat ng uri ng karamdaman, laban sa cancer, leukemia, diabetes, sa mga apes, laban sa drug addiction, laban sa mga ahas, sa lason, sa bala. Ito po'y kapangyarihan. Tanggapin mo kapag naniwala sa Ebanghelyo ni Kristo. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kindly, beloved Bishop Roger Arenda, beloved brother, Bishop Roger Arenda, Mark 16. Sa Ebanghelyo ng Marcos, San Marcos 16, mula sa talatang 15, at sinabi niya sa kanila, magsiyaong kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapa. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, dadapat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. At kalakip ang mga tandang ito sa magsisampalataya, mga pagpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan, mga sasalita sila ng ibang wika, bagong wika, at sila magsisihawak ng mga ahas, at kung uminom sila ng bagay na makakamatay sa anumang paraan ay hindi makakasama sa kanila, at ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila'y gagaling. Ang Panginoong Isus nga, ang pagkatapos na sila'y mga kausap niya, tinanggang sa itaas ng langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Lahat ay sabi, praise the Lord! Iyaw po ay tatanggapin, kapangyarihan.
bilang prueba, confirmation, na ikaw ay anak na ng Diyos, lumabot ng Panginoon. Akit ka na sa langit, magmamana ka ng buhay na wala hanggang. Hallelujah! Praise the Lord! Magpalayas ka ng demonyo. Ipatong mo kamay mo sa may sakit, gagaling. Lasunin ka. Hindi ba lason na sa loob ng tiyan mo, hindi ka mapapahamak? Lalo ang bala, baliwala sa'yo. Kapag kayo matuwid, may panapataya, baliwala. Dahil kung ikaw'y tunay na anak ng mabait na Diyos, ang mga tao papatay sa'yo, nasa bahay pala namang nila, may granada, doon, puputok na karakadaka. Hallelujah! Sila mapahabak. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Sinong matapang na lalaki, babaril sa anak ng Diyos? Isang sister, asawa niya maniwala, sinaksak. Nako, bumalik ang kutsilyo sa kanya. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Sister, pinagsasaksak ng mga drug-addict, tumawag sa mga Pinoon. Grabing dugo sa katawan. Mga Pinoon, niligtas mo ako. Sila handusay na, mamatay na. Sabi ng boses, anak, tumayo ka. Ligtas ka na. Tumayo siya. Praise the Lord, tinigal. Wala sugat. Praise the Lord, glory. Gumaling ka ng daka. Ang kanang karamdaman sa mabait na Diyos ay walang imposible. Si Brother Bob Diluna, kanang pantalon. Sa gitna ng hita niya, tagusan ang bala. Tumagos. Pag tagos ang bala, karakadaka, gumaling. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pantalon, ang pantalon. Ang himala, ibig ipakita ng mga Panginoon para kayo ay maniniwala at kayo akit sa langit, magmana ka ng buhay na walang hanggan. Himala, galing sa mabait na Diyos. Ang himala, galing sa Espanya, yung ribulto, hingi ng cake, pahingi ng cake. Bato siminto, hingi ng cake? Pambira naman, takaw-takaw. Bato siminto, hingi ng cake? Si Satanas ang salita, lumabas sa ribulto. Hallelujah. Alright, hindi ako niya nagsabi. Revelation 9:20, ang pagluhod sa ribulto ay pagluhod kay Satanas. Okay na, pantalon. Pantalon. Sa gitna yan ha. Hitaw. Tama, gitna, bala naglusutan. Kaya nakita ka ng pantalon, no? Ngunit, karakadaka, gumaling siya. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Katabi niya, si Father Janos, tinablan. Kulang ang panapatayan noon eh. Hindi pa banjing-banjing pagka-Kristiyano. Huwag ka banjing-banjing. Kristiyano ka, pero hindi ka matuwid, tablan ka talaga. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Si Barjire, Barjir, takbo dito. Pindiril ng Mahuldaper. Ano nangyari? Mahuldaper ang kamatay. Barjire Murillo. Kale, buksan ng dibdib. Tinamaan ng bala. Tinakita ng mga Panginoon, dito po ang kaniyang kuwan lang, sa skin, sa balat lang siya. Dumugo konti. Kita po ng mga reporter. Headline po yan. Sa may, nag-headline po sa Jerry yan. Tinablan siya. Konti, dito, talagang tumba lang ang bala, kaya dumapa ang bala. Tumba siya sa lakas. Ang Mahuldaper ng kamatay. Ito naman sa diaryo. Iniligtas ako ni Jesus. Ito ganito siya, yung picture na ito. Praise the Lord. Totoo, minamahal. Praise the Lord. Yan ang mana ng mga lingkod. Isaiah 54 verse 17. Bilis, last verse. Last, hallelujah. Handa na lahat, ang lahat ng mga baguhan, come to the front, tanggapin ang mahal na Panginoon dahil sinabi, as many as receive Him, He give them power to become the sons and daughters of God. If sons and daughters, then heirs of eternal life. Kindly read it. Isaiah Kapitulo 54, versikulo 17. Walang almas na ginawa laban sa iyo ay pakikinabangan sa bawat dila na gagalaw laban sa iyo. Sa kahatulan ay iyong hahatulan. Ito ang mana ng mga lingkod ng Panginoon at ang katwiran nila ay sa akin, sabi ng Panginoon. Lahat magsabi, praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Huwag kayo makapahadlang, minamahal. Sa mga hindi niniwala, sila walang makitang himala. Ang himala galing sa Diyos para lang sa mga anak ng Diyos na maniniwala.
Kayo, basahin niyo sa bahay ninyo, John chapter 8, verse 44. Sinabi sa Biblia, you are of your father the devil, you're a liar. Sabi, you are sons of your father the devil. Sila po yung mga anak ng tatay nila. Sabi nila, ang himala galing sa demonyo. Ibig nila, ang luwalhati, gloria, ibigay kay Satanas sa tatay nila. Para doon tayo maglingkod sa tatay nila. Ang ating tatay mabait. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Ang tatay nila, yun sa John 8:44, ang Diablo. Sinabi na, pagpapagaling daw dito ay sa Diablo. Ibig nila, agawin ang gloria kay Dearest Jesus. Ibig nila, ibigay ang gloria sa tatay nila para doon tayo maglingkod kay Satanas. Imagine ka, madaya talaga Satanas ha. Sinabi ng Biblia minamahal, as many as receive Him, He gave them power to become the sons of God. If sons and daughters and heirs of eternal life, for now is the day of salvation. Now is the accepted time. Ngayon ang kaligtasan. Hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon. Tanggapin ang tagapagligtas. You need the Spirit of the living God. Let us sing a song. To thee, blessed Savior, I surrender all. I surrender all. I surrender all. All the day. Blessed Savior, I surrender all. Hallelujah, dearest Jesus. Surrender all. Surrender. And now, dearest Jesus. Surrender your life, now, dearest Jesus. All to thee, my surrender, now, dearest Jesus, whose love is so sweet, so great and so wonderful.